Panginoon. Lord, patuloy kaming humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan at nagpapahugas sa dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Tinataas po namin, Panginoon, ang gawain, Panginoon, sa umagang ito. Patuloy ko nawa, Panginoon, manguna ang iyong banal na Espiritu ang siyang magturo sa amin. Tinataas namin, Panginoon, ang salita mo na ihayag mo, Panginoon, sa umagang ito. Bless mo, Panginoon, at nawa, Panginoon, tumimo sa aming puso, sa aming isipan. Tulungan mo kami, Panginoon, na isabuhay mo ito. Sa buhay ito, Panginoon, para daratnan mo kami, naging tapat, Panginoon, sa iyong salita. Bless mo, Panginoon, si Pastor Ed sa kanyang paghayag, Panginoon, ng iyong salita. Patuloy kinaming sinasamba, patuloy kinaming pinasasalamatan, patuloy kinaming dinadakila, Diyos amang makapangyarihan sa lahat. At ito'y ipinapanalangin namin, Panginoon, sa pamamagitan na Jesucristo na nagpapako sa krus ng Kalbaryo para hindi kami masunog at mauud sa apoy ng impyerno. Kasama ng banal na Espiritu, sa pangalan ni Jesus. Amen. Morning. So, meron pa bang pagod na kayo sa pagsha-shopping? Meron naman daw lalamove, merong mga, di ba, mga ganon, no? So, salamat sa Diyos. Yung kinanta natin, Joy to the World. Nararamdaman nyo ba yung, yung joy ng Pasko? Di ba, kahit kasi bigay ng Diyos yon. Ang Diyos ang naglagay sa puso natin kasi ito yung pinaka-season na pinapaalanan ng Diyos. Alalahanin mo ako, sabi niya. Alalahanin mo. Sa panahong ito, pinadala ako ng Ama. Saan nagsasabi si Jesus? Para sabi niya, gawin ko yung expression ng pagmamahal ko sa iyo. Iligtas kita sa kaparusahan ng kasalanan mo. So ito yung automatic. Kaya naniniwala ka, kaya hindi ka, mararamdaman mo yung joy ng Pasko sa puso mo. Kasi ang Diyos ang naglagay doon. At sana namnamin mo yon na unconditional yon. Hindi ko mo marami kang pera, joy ka, hindi. Ito yung isang principle na alam mo sa isip mo. Bigay ng Diyos yun ang naglagay sa puso natin. So salamat sa Panginoon. Sa malapit na ang Pasko. Anong araw yung Pasko? Webes. Oo, sige, Webes. Pero celebration natin is 21. Memorize nyo yan, 21. So, nandito tayo sa Book of Acts, patuloy tayong biyaya ng Diyos pag-aralan to. At yun na nga, sabi natin, hindi lang head knowledge, hindi lang alam mo, kundi yung sana mag-commit ka. Ang pagkukomit, naniniwala ka kay Jesus. Sa sinasabi niya, naniniwala ka hindi lang Diyos siya, kundi kinukumit mo yung buhay mo para mangyari yung magandang plano niya sa atin lahat. So last time, pinag-aralan natin yung tamang doktrina ng kaligtasan, napaka-importante nito. Kasi ang isang danger nito, ito yung tamang doktrina, di ba? Ito yung pinagkukuhanan natin ng principles sa buhay natin araw-araw. Kapag mali yung doktrinang nakapitan mo, hindi lang miserabling buhay mo sa lupa, kundi pwede ka mapahamak sa impyerno. Ito po yung delikado. So tamang doktrina, ito yung patuloy na tinuturo sa atin ng Diyos. And then nakita natin yung naniniwala ka na ang kaligtasan ay kagandahang loob lamang o grace lamang. Wala kang magagawa para iligtas ang sarili natin. And then ito ay regalo o kaloob ng banal na Espiritu. Hindi dahil sa magaling ako, hindi, kundi gift ng Panginoon sa atin to. And then, dahil sa banal na Espiritu, ito yung lilinisin niya tayo sa kasalanan para makapunta tayo ng langit. Kasi ang langit is a perfect heaven. Kapag meron akong konting bahid ng kasalanan, hindi ako pwedeng papasukin doon. And then, yung wag utusang sundin ang kautusan. Ito yung pinag-aaralan natin na kahit tayo, ang foundation ko is Catholic. So, ang dami kong natutunan para mabayaran ang kasalanan ko. Ang dami na ituro sa akin. Pero ngayon, isa sa pinag-utusan natin na wag sundin ang kautusan. Kasi yung kautusan, kung ito yung babasihan mo ng kaligtasan mo, mapapahamak ka.
Kasi hindi mo siya pwedeng gawing perfectly isang araw, 2 araw, 1 linggo, 1 taon. So hindi kaya. Sabi ng Diyos na kapag, alimbawa sa 10 Commandments, nagawa ko yung 9, pumalpak ako sa isa, baliwala lahat yon. So hindi ito yung sabi niya, hindi ito. And then himala, alam natin himala, gumagawa ng Diyos ng himala para para i-affirm niya na itong sinasabi ni pastor, totoo ito, galing sa akin to. At itong si pastor, ina-affirm ng Diyos, ako yung nagsugo diyan. Kaya makinig ka sa Kanya, maniwala ka sa Kanya. So the same sa lahat ng lingkod ng Panginoon, gumagawa siya ng himala para maniwala, unang-una, yung hindi pa naniniwala, yung hindi pa ligtas. And then, pangalawa, i-affirm ng Diyos na yung mensahe galing sa Diyos, yung mensahero galing sa Diyos. So ito yung ginagawa niyang sa himala. At ngayong umaga, titingnan natin yung masaya at matibay na pananampalataya. May naiinitan na siguro pwede tayong magbukas ng aircon. Kasi nagtipid po kami. Yung 30 minutes na matipid sa aircon, malaking bagay din po yun. So, pwede na tayo siguro magbukas ng aircon kasi meron nakita na ako ng pumapaypay. So, ako din, may mga pawis na, para ganun. So, ito yung titingnan natin, ang resulta ng tamang doktrina, ang resulta ng meron kang tamang relationship sa Diyos, ito yon. Yung magiging masaya ka at matibay yung pamumuhay mo kasi nandun yung tamang pananampalataya. So, importante po ito. Importante na yung tinuturo ng Diyos, yung sinasabi niya para sa ating kabutihan. Ito yung tingnan natin sa Acts 15, chapter 15, verse 24 hanggang 35. Pwede po ba tayong tumayo? Bilang respeto sa pagbasa ng salita ng Diyos at sabay-sabay natin siyang basahin. Acts 15, 24 hanggang 35. Nabalitaan naming ginugulo kayo ng ilang kasamahan naming galing dito, kahit na hindi namin sila inutusan. At binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo, kasi mali nga yung tinuturo. Kaya napagkaisaan naming magpadala sa inyo ng mga sugo. Kasama sila ng ating minamahal na sina Bernabe at Pablo. Mga taong hindi nagatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Hesukristo. Isinugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinasabi sa sulat na ito. Sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo na huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin maliban sa mga bagay na ito na talagang kailangan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa mga Diyos-Diyosan, ng dugo, at ng hayop na binigti, at huwag kayong makikiapid. Layuan ninyo ang mga iyan para sa ikabubuti ninyo. Paalam, sabi niya. And then, at pinalakad nila ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon ng mga ito ang mga kapatid at ibinigay ang sulat. Pagkabasa sa sulat, nagalak ang lahat dahil sa mensaheng nagpalakas ng kanilang loob. Sina Judas at Silas na mga propeta rin ay may maraming itinuro sa mga kapatid na nakapagpasigla at nakapagpatibay ng kanilang pananampalataya. Ang dalawa'y tumigil doon ng kaunting panahon. Pagkatapos sila'y pinabalik. Nataglay ang pagbati ng mga kapatid para sa mga nagsugo sa kanila. Ngunit minabuti ni Silas ang manatili doon. Subalit na natili sina Pablo at Bernabe sa Antioquia at kasama ng marami pang iba ay nagturo at nangaral ng salita ng Panginoon. Amen. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po. Iniwan mo po sa amin ang iyong salita para ito po ay pwede naming pag-aralan, balik-balikan at gawin po naming gabay sa buhay po namin. Ikaw po yung mangusap sa bawat isa po sa amin ngayon. Mangyari po yung magandang plano mo po sa bawat isa po sa amin. Tulungan mo po kami. Ingatan mo po kami, alisin mo po anuman po yung distraction, bigyan mo po kami ng quality time na tunay na pakikinig sa iyo. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen. Pwede pong mo po. So sabi niya, tamang doktrina, tamang pamumuhay, ito yung sisiguraduhin mo. Ang number 1 na pwede mong gawin dito, magbasa ka ng Bible. Para kahit ako, yung sinasabi ko, pag wala sa Bible, medyo mag-isip-isip ka. Baka kung saan na kita, ano na yung tinuturo ko sa iyo. So masaya at matibay na pananampalataya, ito sana yung ma-affirm ng Diyos sa bawat isa sa atin. Ito yung gusto niya eh. Alam mo yung buhay na ganap, hindi naman sukatan lang ang pera eh. Hindi naman sukatan lang yung material na bagay. Ang sukatan talaga dito,
Dito talaga sa puso yan. Tapos sa isip mo, it's a principle. Kaya ka masaya kasi kasama mo ang Panginoon. And then, paano ba maliligtas? Alam na natin, di ba? Na ginawang kaya nagagalit ang mga Hudyo, sa kanila parang ang hirap maligtas eh. Kailangan mo sundin yung mga katambak na batas nila. Hindi lang yung 10 Commandments, hindi lang 613. Meron pa silang Talmud na 25, pinaminimum, 25 volumes na ganun kakapal. Itong meron pang 47 volumes, depende sa edition nila eh. And then itong ganitong book, hindi siya dinesign para basahin mo. Dinesign siya para pag-aralan mo. At itong book na to, sa pinaka-minimum, 25 na book na yan, mapapag-aralan mo ng 2 taon kalaati ang isa. Kailan ka pa matatapos? Ito yun eh. So, ito yung nagagalit ang mga Hudyo, tayo mga Hentil, ginawang madali. Hindi mo na kailangan sundin yung kautusan kasi pag yun ang basihan mo ng kaligtasan, masusumpa ka, di ba? Naintindihan na natin yon. Ang kailangan mo lang maniwala ka. So sabi nila parang unfair naman nata yun. Kami ang hirap-hirap maligtas, tapos kayong mga Hentil, maniwala lang kayo, ligtas na. So ito yon. Paano maliligtas? Maniniwala ako sa magandang balita. At hindi lang ako maniniwala, susundin ko ang magandang balita. Ang magandang balita para siyang utos ng Diyos. Nasabi ni Jesus, ako yung daan, ako yung katotohanan, ako yung buhay. Walang makakapunta sa langit, sa bahay ng aking Diyos Ama, kundi sa pamamagitan ko. So it's like a command, kapag hindi ka naniwala dito, mapapahamak ka. Sabi niya sa John 3:16, di ba? Nang dahil sa pagmamahal ng Diyos Ama, pinadala niya si Jesus para bayaran niya yung kasalanan ko at kasalanan mo. At kapag naniwala ako doon, hindi na ako mapapahamak sa impyerno. Bagkus magkakaroon ako ng buhay na walang hanggan, doon sa langit kasama ko ang Diyos. This is the good news. And then ano pa yon? Sure na ako liligtas ako. Paano nandito pa ako? Paano kung mabuhay ako ng 120 years? Di bang haba pa ng buhay ko sa lupa? Ang plano ng Diyos, abang nandito ako sa lupa, sigurado na akong ligtas sa langit. Pero meron akong buhay na ganap. Ano yung buhay na ganap? Yung parang wala ka na kontento ka, wala kang reklamo, hindi kumukonti lang pera mo, masaya ka pa rin. Ang ulam mo, ganito lang, pero masaya ka pa rin. Ito yun eh. Ito yung ganap na buhay. At kung wala si Jesus sa puso ko, ang buhay ko hindi lang miserable. Mahirap. Di ba? Konting problema lang. Parang ngayon, mahirap ang trabaho. May pera ka, tinanggap mo yung pera mo, mamaya, ang dami nakasunod sa'yo, di ba? Hindi umiingi yun. Nangunguleksyon ng utang mo. Di ba? Yung mga ganun. At the end of the day, pinagpaguran mo ng 6 na araw, sinweldo mo, wala na. Pagdating ng Monday, bumabali ka na uli, di ba? So, yung mga ganun. Tapos, pag may utang ka, di ba? May utang ka dito, nagkapera ka, ang isang tindahan ng layo. Di ba gagawin? Doon ka pipili, kasi hindi ka makalapit dito. Kasi sisingilin ka dito. Alam mo yung ganong miserableng buhay? Sa simpleng dahilan lang, hindi ako naniwala kay Jesus. Hindi mo maliligtasan yon. Kasi kapag sumunod ka kay Jesus, anak ka ng Diyos, tama? At child of God, kinanta natin. Kapag hindi ka sumunod kay Jesus, sino sinusunod mo? Yun eh. Ang demonyo, anong purpose niya? Dumating siya para magnakaw, manira, at pumatay. So, ikaw ang pumili ng buhay mo. So, kung wise ka, alam mo na yun, hindi siya hindi siya mahirap, dalawa lang yon. Hindi pwedeng gilid ka, hindi pwedeng baba ka, tataas ka, hindi po pwede yung ganun. Pipili ka lang. At hindi ka pipilitin ng Diyos. Choice mo yung kung ano yung. Kaya tama, sabi, paano maligtas, alam mo dapat yan. At pag alam mo yan, mga mahal mo sa buhay, pwede mo silang gabayan, pwede mong i-share sa kanila. Remember doon sa gospel na pinapamemorize ko sa inyo, yung G, God created us to be with God. Ito yun eh. Ito yung first step lang eh. Nilalang niya ako para makasama ako ng Diyos. Hindi lang dito sa lupa, pati na doon sa langit. Kaya sabi niya, ang desisyon ay dumating. Katulad ng mga kapatid ni Jesus. Ito yung mga kapatid ni Jesus, si James, si Joseph, si Jude, si Simon. At sabi ng Bible, at mga kapatid niyang babae. So pag sinabing mga, ibig sabihin plural, at least 2 pa yung babaeng kapatid ni Jesus. So minimum, ang kapatid ni Jesus ay 6. At dito makita mo, nung araw, hindi naniniwala kay Jesus yan, tama? Pero itong, lalo na si James, si Santiago,
Nung makita niya kung paano dinakip si Jesus, paano niya pinabuhat sa kanya yung cross, paano siya pinako, pinarusahan, nag-isip-isip siya. Doon sa sinasabi ng kapatid niya, si Jesus, na mukhang Diyos nga ito. And then nakita niya, nandun siya nung ipako si Jesus hanggang patayin siya. And then, nung nilibing siya, nandun siya. And then, nung nabuhay siya muli, after 3 days, nandun siya. Naging witness siya. At anong nangyari? Naniwala sa kay Jesus. At hindi lang yun, ang pabor ni God, siya yung nagsulat ng James. O yung sa 66 books, merong doon na Book of James o Santiago. Siya yung nagsulat nun. Na dati hindi naniniwala, parehas natin. And then si Jude, nakita niyo sa Bible, meron ding Book of Jude, di ba? Siya din na nagsulat nun. These are kapatid ni Jesus na dati hindi naniniwala, pero eventually, gumawa ng miracle ang Diyos, binuhay yung patay si Jesus after 3 days, naniwala sila. The same sa atin. The same sa atin, maring hindi tayo naniniwala, pero later on, maniniwala tayo. At ito yung mga naka-witness. Remember, naka-witness. And then, 24 na balitaan namin, ginugulo kayo ng ilang kasamahan namin galing dito, kahit na hindi namin sila inutusan. Binabagabag nila kayo sa pamamagitan ng kanilang itinuturo, kasi mali nga. Di ba ang tinuturo nila, kailangan nyong maging Hudyo muna. Kailangan nyo muna magpatuli para maging maligtas kayo. Ito pamantayan nila sa Judaism. Pero sabi niya, ito nga yung kailangan nilang ayusin. And then legalistic, pag hindi ka, parang sa atin, kung minsan nakala ng iba, legalistic tayo. Na pag pumasok ka, tanggal sapatos mo. Kaya natin ginagawa yon para maintindihan ng iba. Doon po sa, kung nakakadaan, alam ko nakakadaan kayo sa M. de la Cruz, di ba? Alangan naman ng wala naman tayong helipad eh. So, kahit naka-helicopter kayo, hindi kayo pwedeng pumunta rito. Lalakad kayo doon. Nakita yung kalsada natin, sana marinig ng kapitan natin, na puro tain ng hayop. Di ba? Puro tain ng hayop. So, nakakawa nga sila Kuya Joel na pag naglalakad si Kuya Joel, kasi bulag, di ba? O alam mo na Kuya Joel, pag malambot, alam mo na yon. So alam naman, siyempre, pag nalaman niya malambot, natapakadan niya yon. So, nakakawa din. Sana, may mga lugar kasi bawal magpatay ng aso sa kalsada. At sana umabot tayo sa ganon. So, hindi naman po legalistic kasi nga, tinuturing nating banal to, itong lugar na to, kasi hindi pupunta ang Diyos doon sa lugar na hindi banal. Ang dumi kasi, nakaka-defile sa holy ground ng Panginoon. Kaya po yun ang pinipilit natin gawin. And then, doktrina ng kaligtasan, alam na natin, na paano ka makasiguro, you go back to your Bible. Pag hindi mo alam yung Bible, kung peki akong pastor, maloloko kita. So, para hindi kita maloko, you go back to the Bible. And then, meron dalawang klaseng tao sa simbahan. Kahit dito, malamang nandito to, mga taong to. Pero hindi kita pinapatamaan na, pero pag tinamaan ka, buti nga. Malay mo, maligtas ka pa, di ba? So ito yung mga Kristiyano. Mga Kristiyano, ito yung, alam mo yung kinumit na nila ang buhay nila. Naniwala sila kay Jesus. And then ang Kristiyano, kapag naniwala sa kay Jesus, meron siyang accountability sa simbahan. Kung bakit ang ginagawa natin doon, kapag binabaptize, nangangako sa Diyos, nangangako din sa kapamilya sa ECF. So this is accountability. Kaya kung ako, na-witness ko na baptize ka ron, tapos nakikita kong naglulublob ka sa kasalanan, pwede kitang sabihan, di ba? Paalalahanan. Di ba kapatid, nangako ka noon, sabot na makakaya mo, susundin mong Panginoon. Di ba ayaw ng Panginoon niya? Of course, with love yun. So ito yung tunay na Kristiyano, ibig sabihin nag-commit na. Panginoon, tulungan mo po ako. Gusto ko pong maging anak mo ako. Gusto ko pong sumunod po sa iyo. Ito yun, hindi perfection, pero ito yung start na iko-commit ko yung buhay ko. And then yung hindi Christian. Ito, pakinggan ninyo. I hope hindi ako magkamali. Hindi Christian, parang hopeless yan. Until such time. Kasi hindi niya kayang iligtas sarili niya. Hindi niya kayang wala siyang pararaan. Sinabi ni Jesus, I am the way, ako yung daan. Isa lang yung daan na yon. So sana, kung nandito ka, hindi ka pa nag-commit, hindi ka pa nag-decide, prayer ko na umabot ka kung bakit ginagawa ng Diyos lahat sa pamamagitan ko, pamamagitan ng mga volunteers, pamamagitan nating lahat na ayon ng Diyos na hindi maligtas ang lahat. Kaya lang, nasa atin pa rin, decision mo pa rin. So pag nandito ka, pag hindi ka umalis dyan, hopeless ka. Ang mangyayari, impyerno talaga.
ang pupuntahan mo. Kasi there's no way for you to go to heaven maliban pa kay Jesus. So, and then pangatlo, kung bakit tayo nag-iingat, ito yung nasa transition na eh. Medyo naniniwala na, and then, pero ayaw pa niya mag-commit. Parang binabalansi pa niya. So ito yung mga pinagpipray natin, tapos iniingatan natin maging katitisuran tayo sa kanila. I-encourage natin, sana mag-commit na siya para maranasan niya yung sarap ng buhay na kasama si Kristo. So Galatians 1:6, sabayan niyo ako. Nagtataka ako kung bakit kayo dali ninyong tumalikod sa Diyos na tumawag sa inyo sa pamamagitan ng kagandaang loob ni Kristo at kayo'y bumaling agad sa ibang magandang balita. Ibang magandang balita, iba. Di ba remember yung utos ng Diyos? Huwag niyong babaguhin yung magandang balita. Huwag niyong dadagdagan, huwag niyong babawasan kasi ang kaparusahan nun, actually, impyerno ang sinasabi sa original word ng Diyos. So dito sabi niya, nasyera ng gospel, naintindihan niya, pero hindi nagpatuloy. Kaya dito pupunta, dito, style ko, tinuturo kong style nyo, doon sa sabi ng Panginoon na, go and make disciples of all nations, baptize them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit, teach them to obey all my commands. Ang pinaka-command talaga nyo, hindi yung go, hindi lang yung evangelize. Tama, maganda yon. Sasabihin ko sa iyo magandang balita, pero kapag naniwala ka, i-disciple kita. Yun ang pinaka-major command niya, i-disciple. So, lahat tayo, meron kang dinidisciple, hindi mo man alam, dinidisciple mo yun eh. Na yung nalalaman mo galing sa simbahan, binabahagi mo sa kanya. Tapos pag nakikita mong mali yung ginagawa niya, medyo in-encourage mo siya. This is discipleship. So ito sabi niya, grace, kagandaan ng loob ng Diyos yan. Kaya huwag kang mag-ingat ka kasi itong ibang magandang balita, marami po ngayon na peke. Meron kayong naririnig, prosperity gospel, di ba? Ginagamit ang ebanghelyo para pagkapirahan at marami po yan. So para mag-ingat ka ganyan, makinig ka and then go back to the Bible. And then ang dagdagan ay ang alisin ang sarili sa Diyos. Ang ibig sabihin, kapag dinagdagan mo yung sinasabi ng Diyos o binawasan mo yan, there is a danger na ikaw ay mapapalayo talaga sa Diyos. Anong tunay na magpapalayo sa Diyos? Eternal separation. Nandito ang Diyos sa langit for eternity, hindi temporary. Nandito ang Diyos sa langit, ikaw nando sa impyerno. Hindi sa tinatakot, ang Diyos mismo nagsasabi nito. Kaya see to it na sigurado ka sa iyong kaligtasan. Ito yung sinasabi niya. And then Galatians 5:2, sabi niya, ako si Pablo ang nagsasabi sa inyo kapag nagpatuli kayo, binabaliwala nyo si Kristo. So ibig sabihin, kapag sinunod mo yung maling sinasabi ng mga tao, hindi mo sinunod sinabi ni Jesus, mapapahamak ka talaga. Si Jesus kasi Diyos. Pag sinabi mo na kahit magaling ako magsalita, pag pinaniwalaan mo ako, nakabaligtara naman sa tinuturo ni Jesus, ikaw ay mapapahamak. Kasi parang binabaliwala mo yung ginawa ni Kristo. Abay kung kaya nating iligtas ang sarili natin, ba't pa kailangan patayin si Jesus? Tama? Ba't kailangan pa siyang buhayin? Eh di kanya-kanya lang tayong ligtas, di ba? Kanya-kanya tayong o kapag nakita mo, magaling parang ligtas si Sister Rowena, di ba? Eh di kapit ka na lang sa palda niya, di ba? Kahit siyang pumunta, kapit ka, di ba? Para maligtas ka rin. Yung ganun ba? Pero alam natin hindi. Aminin mo na hindi. Aminin mo na hindi mo kayang iligtas ang sarili mo. Aminin mo na may kasalanan ka, yung kanong kapakumbabaan. Kasi pag binaliwala mo yon, mapapahamak ka talaga. And then sabi niya sa 25, kaya't napagkaisan namin magpadala sa inyo ng mga sugo, kasama sila ng ating minamahal na si Bernabe at Pablo. Mga dahilan, bakit nila ibinubuwis ang buhay nila para sa kapakanan ng iba? Ang tunay na Kristiyano, huli na yung sarili mo. Yung sacrificial love, di ba? Nakikita ko may nakikita kong nanay na gano'n na pagdating ng Pasko, lahat ng anak niya, mga bagong damit, di ba? Pero siguro, nagkulang yung pera niya, siya wala. Walang damit. Itong ganitong klaseng pagmamahal, di ba? So, ang tunay na Kristiyano, ganon. Meron kang malasakit. Kasi remember, malasakit sa kapwa mo. Remember, sabi ni Jesus in 2 commandments, mahalin mo ang Diyos ng buong pagkatao mo. Anong pangalawa? Mahalin mo yung kapwa mo katulad ng pagmamahal mo sa sarili mo. At ito yung nagmamanifest. Ang iniisip nila, sana isipin din natin kapakanan ng iba. And then, kaalaman kay Kristo. Number 2, hindi sapat ang buhay natin para makilala natin si Jesus.
Kaya dito sa ISEP, wala tayong Bible study group, ilan lang sa inyo. So, Sunday lang ang feeding mo, Sunday lang ang pagtuturo sa iyo. So, wag mo sayangin yung Sunday na yun kasi dapat nga merong midweek yan. Dapat nga may mga, kumisan na nalulungkot ako, alam mo, bina-Bible study ko, mga taga-CCF. Dapat kayo yun eh. Kasi sila yung willing eh. Pastor, kasi pag kami lang po dito, wala kaming kasamang pastor, kapag nagtalo-talo kami, siyempre walang gusto magpatalo, kailangan po namin ng tulong mo. Sana kayo yon, sana kayo yon. May mga Bible study sa bahay, dito, may mga training, yung mga ganon. And then karugtong ng buhay, kung Kristiyano ka, the moment na tinanggap mo si Jesus, ang gift niya sa iyo, eternal life, di ba? On that day, simula na yon. Simula na yon. At pag namatay ka, yung katawan mo pupunta lang sa lupa, pero yung spirito mo, didire-diretso yung buhay mo doon sa buhay na walang gan. Na tinanggap po yan nung naniwala ka kay Jesus. So ito yung karugtong ng buhay. Kung alam mo yon, hindi ka takot mamatay. Kasi alam mo, pag namatay ka, pupunta ka sa langit, mas maganda rong kaysa dito. At hindi ka takot mamatay ng sakit kasi yung pinag-aralan natin, merong grace in death na mamamatay ka, hindi mo mararamdaman yung pain. Kung bakit sila, merong pinakulo sa kumukulo mantika, merong nilagaring pag ano. Sa mga apostles ni Jesus, may nilagaring pag ganyan, may binitin sa cross, di ba? Pero yon, ang totoo nun, hindi na nila naramdaman ng pain nun. Remember kay Stephen, yung pinaka-latest na pinagbabato siya kasi nung sinabi niya na tumingala ako sa langit, sabi niya, nakita ko si Jesus nakatayo. Nagalit yung mga tao, pinagbabato, di ba? Hindi na po niya naramdaman yung pain na yon. At nung nakita niya nakatayo si Jesus, almost the whole Bible, nakikita mo, nakaupo si Jesus sa kanang kamay ng Diyos, tama? Nakatayo siya, saying, pinapakita kay Stephen, huwag kang mag-alala, I will rescue you. Yun yun. So, ang mga Kristiyano, hindi na takot mamatayan kasi alam niya, arugtong ng buhay, ang gusto lang niya, yung kagustuhan niya sa langit. Kaya kung minsan, ako nararanasan ko yan pag sobrang hirap na, God, kunin mo na nga ako. Yung ganon. Kasi alam mo, yung pupunta mo sa langit, it's better. Far better nang dito sa lupa. And then yung kagustuhang sumunod, ito yon. Lahat naman tayo, meron tayong kagustuhang sumunod, tama? Kahit sa mga magulang ano yan nakadikit yan. Kaso nga lang, merong bumubulong sa'yo kaya hindi ka sumusunod. Pero nature ng tao, dinikit ng Diyos yan, yung law niya, susunod ka talaga sa magulang, susunod ka sa nakatanda sa'yo. Kaya lang, aminin mo, mag-struggle ka talaga. Kasi merong pipigil sa'yo. Sino pipigil sa'yo? Si Brother Willie, wala naman Wala si Brother Willie. So yun, di ba? So pipigil sa'yo yung kaaway ng Diyos yon. So huwag kang magpapapigil. And then yung kanyang pangalan, ito challenge sa atin. Kung Kristiyano ka, kung nandun ka na sa maturity na yon, i-challenge mo yung sarili mo rito. Anong nararamdaman mo kapag nilalapastangan si Kristo? Ito yon. Ito yung, kasi meron ka ng pagmamahal sa Diyos, nandun na yung respeto mo, nandun yung paglilingkod mo kay God. So, it's a challenge sa ating lahat. And then sabi niya sa, ayun naman lumipat. Ayan, 1 Peter 2:21. Ang pagtitiis ng hirap ay bahagi ng pagkatawag sa inyo ng Diyos, sapagkat nang si Kristo ay magtiis para sa inyo, nag-iwan siya sa inyo ng isang halimbawa na dapat ninyong lubos na tularan. Ang word niya rito, yung pagtitiis ng hirap. So alam mo to, na Kristiyano ka, hindi nangako ang Diyos na pa naging Kristiyano ka, wala ka ng hirap. Pero yung pagtitiis mo, parang you partake yung paghihirap ni Kristo. And then 26, mga taong hindi nagatubiling itaya ang kanilang buhay sa paglilingkod sa ating Panginoong Yesus. Sa mga magulang, nararamdaman natin yun, di ba? O sa kaibigan, na you are willing to yung buhay mo. Di ba lalo pang nanliligaw yan? Yung pag nanliligaw yan, talang itataya yung buhay niya, di ba? Kaya lang, pag medyo tumagal-tagal na, makita mo sa mall, naglalakad, ang bilis-bilis ng lalaki, yung babae nandun sa likod. Yung mga ganon. But these are normal things na, alam mo, kailangan mo ang Panginoon. So, ano gagawin mo? Every day you pray for your spouse. Every day you pray for your children.
every day you pray for yourself kasi kailangan mo ang tulong ng Panginoon. Acts 5:41, sabi niya, nilisan ng mga apostol ang kapulungan at sila'y galak na galak sapagkat minarapat ng Diyos na sila'y magdanas ng kahiyan alang-alang sa pangalan ni Jesus. Nakita niyo, nagagalak sila kasi naranasan nila yung hirap nang dahil sa Diyos. Kita mo, nahihirapan ka dahil sa tama. Iba naman yung nahihirapan kasi mali yung ginawa mo, iba yon. Nahihirapan ka, kasi pag gumawa ka ng tama, ang dami mong kalaban ko minsan, di ba? Na kapag mahilig kang sa chismis, di ba? Subukan mong umalis dyan sa grupo na yan, di ba? Ikaw na yung pagchichismisan, di ba? At kuminsan, masasaktan ka talaga. So ito yun eh. Ito yung sa tama at sa Diyos, kagalakan na ikaw ay nahihirapan kasi alam mong nasa tama ka. And then nararamdaman mo ang pagseselos ng Diyos pag meron kang nakikita? Nararamdaman mo ba yon na kung ikaw ay matured Christian na, tapos nakikita mo, ako nakikita ko yan eh. Pag dumungaw ako dyan, yung parada na tinutugtugan, tapos pinaparada yung mga santo, ang challenge doon, ano ang nararamdaman mo? Nararamdaman mo ba yung pagseselos ni Jesus? Sabi ni Jesus, kung bakit ayaw niya akong sumamba sa ibang Diyos-Diyosan na gawa ng tao, nagseselos ako, seloso ako. So ito yung pagmasdan mo. When God is being mocked, o binabastos, o nilalapastangan, anong nararamdaman mo? You try to check. At makikita mo po doon kung gaano na ang pagmamahal mo kay Kristo. Na alam mo na minahal tayo ni Kristo, hindi natin kayang sukatan. Hindi natin kayang abutin ng pag-iisip natin gaano kalaki ang pagmamahal niya. Ngayon, ang question doon, gaano mo kamahal si Jesus? Kapag nilalapastangan ng Diyos, anong nararamdaman mo? Nararamdaman mo ba kahit konti lang yung jealous na yon? Kasi sinabi ng Diyos, I'm a jealous God. Ako'y mapanabubuhing Diyos. So ito sana yung ipamuhayin din natin. And then sabi niya, nagluloko po yung isinugo namin sa inyo sina Judas at Silas upang ipaliwanag ang sinasabi sa sulat na ito. Ito rin yung role na parang tungkulin ko rin po na sa abot na makakaya sa biyaya ng Diyos, tinuturo yung dapat maintindihan. Of course, kung hindi ako tutulungan ng Diyos, hindi lang doon sa alam ko yung tuturo eh. Hindi po papasok sa Espiritu niyo yun, dito lang at saka dito. So, kailangan ang Holy Spirit talaga ang magdikit nito sa puso nyo. Kaya parating kailangan yung dependence sa banal na Espiritu. Ephesians 2:22, sabi niya, dahil din sa inyong pakikipag-isa sa Kanya, kayo man ay sama-samang itinatayo bilang tahanan ng Diyos sa pamamagitan ng Espiritu. Parang ito po, ebidensya po ito. Kasi tayo nakipag-isa kay Kristo, parang nagiging family ni Christ yan. Kaya nga sa mga kabataan, parati ko silang binabantayan. Napaka-strict po ako sa mga kabataan. Ayoko na ligawan dito. Ayoko na. Mag-aral muna kayo, maging professional kayo. Ganun po ako dito. Kaya tinuturo ko sa kanila na ang mga yan, kapatid mo kay Kristo yan. Kapatid mo kay Kristo yan. Kapag ginawa mo masama yan, lagot ka kay Kristo. Hindi sa taong yon. Ipagtatanggol ng Diyos yon kasi anak ng Diyos. Namatay si Kristo dahil sa kapwa mo. Pag ginawa mo masama yan, lagot ka sa Diyos. Hindi kita winawari yan, pero totoo po yun. Tingnan mo yung katabi mo. Oh. Baka may ginagawa yan, paalalahanan mo, lagot ka kay Kristo. Sabi niya. Kasi sabi niya, kapag sinugatan mo ang budhi ng kapwa mo, nagkasala ka kay Kristo. Kay Kristo ka nagkasala. And then sabi niya 28, sapagkat minabuti namin at ng Espiritu Santo na huwag na kayong atangan ng iba pang pasanin, maliban sa mga bagay na ito na talagang kailangan. So, hindi na pinapahirapan, pinapadali. Meron ako nakitang post sa Facebook na totoo yun. Sabi niya, parang hindi lang yung kinukurakot Hindi lang yung alam mo, ang buhay Pilipino, walang katapusang pila ng pila. Aayuda ka, pipila ka. Kukuha ka ng ID, pipila ka. Kukuha ka ng NBI, pipila ka. Lahat na lang. Kaya nasabi ko nga sa hospital, minsan sabi ko, ma'am, pero biro lang sa kanya para hindi siya magalit sa akin, di ba? Sabi ko, ma'am, tayo mga Pilipino, para tayo may pagkasadista, di ba? Gustong-gusto natin nahihirapan yung kapwa natin na pwede naman padaliin. Di ba pwede naman padaliin? Gustong-gusto nila, walang katakot-takot na pila. Uuwi ka na lang, pipila ka sa jeep. Di ba, lahat ng yon, puro pila. Aayuda ka,
wala na yung joy mo. Bakit? Nagalit ka na. Ang ganda sana yon, di ba? Nakatanggap ka ng biyaya, sana tuwang-tuwa ka. Pero dahil pinahirapan ka, nagalit ka na ngayon. So kahit tinanggap mo yung ayuda mo, wala na yung joy. Ano mo yung joy stealer? Yung nagnanakaw ng joy mo? Kung sino yon? Demonyo po yun. At pag hindi tayo nag-ingat, tayo ang ginagamit ng demonyo para yung taong yon hindi siya maging masaya. Nagiging joy stealer tayo. Be careful. Hindi ikaw ang demonyo, pero ikaw ang ginagamit ng demonyo para agawin mo yung joy na yun sa kapwa mo. Sa halip, mahalin mo nga dapat yan. Gawin mo siyang masaya. Kapag napasaya yan, siguradong magiging masaya ka. Bakit? Ang Diyos ang maglilagay sa puso mo ng kasiyahan. Tama? Naniniwala kayo doon? Totoo yun. Totoo po yun. Totoo yun. Kaya sabi niya sa 29, huwag kayong kakain ng anong... Nagluloko po itong clicker. O huwag kayong Niloloko ako ni AJ. Alis ka nga dyan. Huwag kayong kakain ng anumang inihandog sa Diyos-Diyosan at dugo. Hayop na binigti, huwag kayong makikiyapid. Layuan ninyo mga yun. Para sa? Yun para sa atin. Hindi naman para sa Diyos yun eh. So yung mga tinuturo niya sa atin, makikinabang tayo. Tayo yung magiging masaya. Tapos sa sulat nila, sabi niya, paalam. So alam na natin yan. Sabi niya, para hindi na lang hindi makulitan ang mga Hudyo, ito na lang ituro natin. Tama naman to, di ba? Huwag kang makikiyapid. Sabi niya, huwag kang hahayop, huwag kang kakain ng dugo, huwag kang kakain ng... Kasi ang hayop, di ba, pinadugo mo dapat yan bago mo katayin. Iba yung pinatay mo ng, hindi mo pinadugo, yung blood clot nandun eh. Makakain mo yung salaman ng karne. And then sabi niya, huwag makikiyapid at layuan mo mga yan. Ang magiging benefit, ikaw talaga. Ikaw talaga. So sabi ng Diyos siguro, bakit tayo mong sumunod? Para sa kabutihan mo naman yung ginagawa ko, di ba? Sabi niya. And then sabi niya, merong pinag-aralan natin, di ba, nagtalo-talo sila, and then nag-meeting sila, and then nagkaroon sila ng desisyon. Ito nga yung desisyon nila, di ba? O wag na natin silang pahirapan. O, pag naligtas ka, Jesus lamang pag naligtas ka, regalo ng Diyos yan hindi mo na kaya. So solve na yun. And then sabi niya, pagsulong, dapat mag-mature ka. Pagsulong, pag-improvement, parang ganon. Mag-mature ka, hindi ka mananatiling puro gatas na lang ang iniinom mo. Dapat kakain ka na ng solid food, parang ganyan. And then 30, at pinlakad nila ang mga sugo. Pagdating sa Antioquia, tinipon ang mga ito ng mga kapatid at ibinigay ang sulat. Parang ganito, tinipon sila at kung makikinig, yun nga, para maging malinaw, hindi lang yung kaligtasan, kundi yung araw-araw na pamumuhay. And then 31, pagkabasa ng sulat, ano nangyari? Nagalak ang lahat dahil sa mensaheng nagpalakas ng kanilang loob. Ito yung gusto ng Diyos na pag alis mo dito, nagagalak ka. Bakit? Hindi dahil sa may natanggap kang material na bagay. Okay lang yon. Pero pinaka-importante, napakain ng Diyos yung espiritu mo. Kasi kung di ko po kayang gawin yon. Ang kaya ko lang gawin, parang ine-echo ko lang. Ang banal na espiritu, ididikit niya sa puso mo. Kaya yung kagalakan na yon, hindi siya conditional. Basta't masaya ka lang. Hindi ka nga nakangiti, pero sa puso mo masaya ka. Konti lang yung pera mo, pero kontento ka. Ito lang ang ulo mo, pero kontento ka. Ito po yung gusto ng Panginoon. At ang Diyos lang po ang pwedeng gumawa nun. Hindi ko kayang gawin po yon. Kaya ikaw na pag sinabi ni Jesus ito, sinasabi ko o binabasa ko, ang magagawa mo lang, paniwalaan mo. Kasi Diyos ang nagsabi. Dahil pinaniwalaan mo yon, susundin mo, tama? And then pag sinunod mo, magpatuloy ka lang. Kahit na binabatikos ka, kahit na may nagsumbong sa akin dito na, Pastor, ayoko na pong pumunta dyan sa inyo. Sabi ko, bakit naman? Sinasabihan daw ako kaya ako pumupunta dyan dahil sa pagkain. Sabi ko namang masama nun. Pupunta lang daw ako dyan dahil doon sa perfect attendance. Sabi ko namang masama doon. Hindi na talaga siya pumunta. Pero kung isipin mo, ang pinupunta mo ang Diyos doon, kahit wala lahat yan, makikita ang tunay na relationship mo sa Panginoon. Susubukan tayo ng Panginoon. Paano kung wala tayong aircon, di ba?
Alam mo, wala nang pambayad ng aircon, di ba? So, paano na yon? Ay, doon na lang tayo sa iba. Doon, naka-aircon sila, yung mga ganon. So, susubukan tayo ng Panginoon. Pero, kung mahal natin ang Panginoon, of course, alam niya yon, hindi niya tayo susubukin sa hindi natin kaya. Tama? Yun ang Panginoon. So, kaya natin yon. So, 32, sina Judas at Silas na ang propeta rin, ay maraming itinuro sa mga kapatid na nakapagpasigla at nakapagpatibay ng kanilang pananampalataya. So, pilitin mo na isipin mo yung magaganda kahit na binabatikos ka ng mga kasama mo, na hindi, mahal kong Panginoon, saka merong tatapusin ng Diyos ang ginagawa niya sa akin. Ano yan? So, maging confident ka lang, and then dala-dala mo yung kagalakan na yun every day. Every day. Huwag mo ngayaan na, of course, nanakawin ng demonyo yun eh. Bigla na lang may magchichismis sa'yo, masisira talaga yung araw mo. Pero huwag kang basta-basta maniniwala. And then, panglima, daragdagan natin yon, ito yung pagpapatuloy. Ito yung sinabi natin. Narinig mo, naniwala ka, sumunod ka, at magpatuloy ka. Ito yung importante. At marami pong hindi umaabot dito. Marami hindi umabot dito. Kasi kung minsan, di ba sabi ng Diyos, hindi naman puro gatas, dapat later on kakain ka ng ano. Parang sa anak nyo, di ba? Hindi yung laki-laki na, dumidedi pa. Parang pakainin mo na ng solid food. So the same sa Christianity. Hindi lang puro pabebe. Ibig sabihin, sa umpisa okay lang, natural yun, balat sibuyas ka, di ba? Pero later on, wag namang balat buhaya, sobra naman yon. yung medyo mature ka na, hindi ka na gano'n ka-sensitive. Pag nagkulang yung kapatid mo, pagpasensyahan mo na. Nagkamali siya, patawarin mo lang, parang gano'n, kasi matured Christian ka na. So magpatuloy ka lang sa biyaya ng Diyos. Ang Diyos, ang plano niya, di ba? Tatapusin niya anuman yung sinimulan niya sa'yo. Kaya lang kung ayaw mo, mag-aantay ang Diyos na babalik ka. Kasi tayong lumalayo, hindi naman siya lumalayo, tama? So magpatuloy ka lang, kapatid, kahit na mahirap. And then 33, ang dalaway tumigil doon ng kaunting panahon pagkatapos sila ay pinabalik na taglay ang pagbati ng mga kapatid para sa mga nagsugo sa kanila. So natututunan natin doon, mananatili, tumigil sila ng ilang panahon doon. So ikaw din, na alam ko busy, sabi kanina sa akin, busy ako pastor tas biniro ko. Bala ka. Pagdating ng araw, pag nanalangin ka, sabihin ng Diyos, busy rin ako So, yung para sa Diyos, so i-divide mo, balance na buhay ba para ikaw ay makinabang. So sabi niya, parang dito, alam ko nagmamadali kayong umuwi kasi may nag-aantay siguro sa iba o meron kayong manglakad, okay lang yon. Pero once in a while, kung di ka na nagmamadali, you take time, mag-fellowship ka. Hindi ito yung every Sunday, diyan ka na lang nakaupo, o kasama mo, katabi mo, parehas na lang, di ba? Hindi naman sa magsasawaan kayo. Kaya lang baka magkapalitan na kayo ng mukha, di ba? So paminsan-minsan batiin mo rin yung iba na para pag sa welcome to the family, lumayo ka naman diyan. Parang magkamay ka ng yung hindi mo pa nakakamayan. So that's a good practice also. And then sabi niya 35, subalit na natili sina Pablo at Bernabe sa Antioquia at kasama ng mga marami pang iba at nagturo at nangaral ng salita ng Diyos. So mananatili, magpapatuloy para sa paglago natin. And then plano ni Satanas, alam na natin, dito plano ni Satanas, magkakawatak-watak tayo. Pero ang resulta niyan, lalo tayo nagiging matatag, di ba? Plano ni Satanas, nanakawan tayo, madi-discourage. Nangyayari talaga yan. Nakita nyo, pati cellphone ko no October 13, nawala, di ba? So, yun. Pero patuloy pa rin tayo. Kasama talaga yan. Because we are living in a fallen world na nandito ang prinsipyo ng demonyo. So, pero patuloy ka lang. Ma-discourage ka, natural yon, malungkot ka, normal lang yon, pero isipin mo yung mas importante. So, plano ni Satanas yan, ang nangyari sa kwento natin, sa pinag-aaralan natin, lalong kumalat ang magandang balita. Napansin nyo, pinersecute sila, naglayuan sila. Pero doon sa pinuntahan nila, hindi sila tumigil pagpapahayag ng salita ng Diyos. So, lalong kumalat ang magandang balita. Ganon din sa atin. So one way Jesus, ito yung dapat itanim natin sa puso natin na wala ang kaligtasan, one way lang, kay Jesus lang. Ang buhay na ganap, kay Jesus lang. Walang ibang pamamaraan. At pwede mong ipamuhay ito at pwede mong ituro sa kapwa mo.
hindi kaya yung magandang gawa natin, pag-aabuloy natin, hindi kaya yon. Si Jesus lang talaga ang way talaga. And then Ephesians 2:8-10, ito na yung last verse natin. Sabayan niyo ako. Sapagkat dahil sa kagandaang loob ng Diyos, tayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y kaloob ng Diyos at hindi mula sa ating sarili. Madali siya, di ba? Kagandaang loob, grace, nang dahil sa kay grace lang ni God. Ibig sabihin, ano yung grace? Alam na natin, pinag-aralan natin. Yung tinatanggap mo siya, hindi ka karapat-dapat. So, namalinaw tayo doon. And then sabi niya, tayo'y naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. Ano yung English ng pananampalataya? Di ba? Faith. Ano yung faith? Ito yung naniniwala ako kahit wala akong nakikitang ebidensya. Ito yon. Kasi ang tao, di ba, to see is to, yun eh. Dito ibang faith, naniniwala ako. Kasi sinabi ni Jesus to eh. Nung bago akong Kristiyano, ang naging principle ko, if God said it, I just believe it. At yun po. Basta sinabi ng Diyos, hindi ko na tinatanong yan, hindi na ako nagpinapipray yan, hindi na. Sinabi ng Diyos, di paniwalaan ko na, sundin ko na lang. At naging medyo mabilis po yung paglago ko bilang Kristiyano. And then kaloob, ano yung kaloob? It is a gift. Ang gift, 100% na libre. Hindi mo dapat gantihan, hindi mo dapat palitan, hindi mo dapat bigyan ng partial payment. Tatanggapin mo lang 100%. Kaya pag alam mo ito, libreng kaloob ng Diyos, iti-treasure mo. At anong mangyari sa puso mo? Punong-puno ng pasasalamat yan. Kasi this is the greatest gift. Lalo itong Pasko, ito sana yung sentro ng celebration natin. Pinaka-greatest gift na pwede mong ibigay sa sarili mo, pwede mong hingin sa Diyos, yung libreng regalo niya na buhay na walang gan. Pinaka-greatest gift na pwede natin matanggap sa buhay natin. And then 9, sabi niya, hindi ito bunga ng ating mga gawa, kaya't walang na ipagmamalaking sino man. Sa ibang version ng Bible, para walang ipagyabang. Kasi imagine mo kung kaya kong iligtas ang sarili ko. Di ang yabang ko, di ba? Ako pa, tingin mo ako, ligtas ako dahil magaling ako. Nag-aabuloy ako sa simbahan, perfect attendance ako sa simbahan, tumutulong ako sa kapwa ko. Kaya ako iligtas. Imagine mo yon. Kaya sabi ng Diyos, gumawa siya ng paraan. Alam niya eh. Alam niya na proud tayo. Nature natin yon. Proud tayo, yung pride natin. But sana kung fried chicken yun, di ba? Busog ka pa. Pero hindi eh. Ang pride natin nakakasama sa atin, di ba? So yun, alam ng Diyos yung kaya ginawa niya, ang kaligtasan, 100% wala akong magagawa. Kundi kapakumbabaan, God, kailangan po kita. Hingin ko po ang libreng regalo mo ng kaligtasan. So ito, para wala kang ipagyabang, wala kang may pagmalaki. And then 10, kung ano tayo ngayon ay gawa ng Diyos. At sa pakikipag-isa natin kay Kristo Jesus, ay nilikha niya tayo para sa mabubuting gawa na inihanda niya nung una pa man upang gawin natin. So ito yung yung magandang gawa, hindi para maligtas ako. Gumagawa ako na magandang gawa kasi expression ko yun sa pasasalamat ko sa Diyos na tinutulungan niya ako, pinapagaling niya ako, sinasamahan niya ako. 38 years po akong missionary by faith. Ibig sabihin, by faith, 38 years ako naglilingkod sa China ka man dyan, sa Bangkok ka man dyan, Thailand ka man, Korea ka man dyan. Walang sweldo yun. Nakita ko po yung katapatan ng Diyos. Hindi ako nagkulang. Hindi sa inggitin ko kayo Paglinggo, minsan nakita nyo, di ba? Pero tinatago ko po yun kasi 1 week ko pong supply yon. May magbibigay ng tinapay. May nag-doorbell kagabi, madaling araw. Ang dala niya may petsay, merong lady finger. Ano yung lady finger? Okra. Ayan, okra. Tapos meron pang bonus na yung green na ganun, matamis na maasim. Dalandan. Di ba? Tapos siyempre, masaya na ako, di ba? Pinaalala ng Diyos sa akin, alam ko, kailangan mo yan. So, trabaho ako. Dapat, 7:30, tapos to, preparation. Kasi 7:30, maliligo ako. 8 o'clock, bubuksan ko yung tindahan. Itong simbahan.
bubuksan ko na siya. So, mag-operate na. And then, darating kayo, di ba? O, merong magbibigay ng prutas. Hindi ko kayo para ininggitin na, gusto ko lang ipakita sa inyo yung, sinasabi na, tinuturo na katapatan ng Diyos. Hindi ako humihingi, hindi rin ako nagpaparinig sa inyo. May nagbigay ng ubas, may magbigay ng mga ganon. Kung nakita niyo ako, hindi po ako madamot. Ang totoo, matipid ako. Tinatago ko yon kasi 1 week ko pong supply yon. So, yan. So, nakita mo kanina, nakita niyo meron akong sabaw. Binigyan ako ng sinigang. May natirang sabaw, ganun pa. Kilala niyo ako, ilagay yan sa rep. Pag wala akong ulam, 20 pesos na petsay, pakukulang ko yun, may lasa. Masarap ang ulam ko, healthy pa. Ito po yun katunayan na sinasabi ko sa inyo, na mag-commit ka kay Jesus. Maring iba, pero hindi po siya magkukulang. 38 years nagbuhay ko ganon. Tapos, magpapasko, God, yung sinusulat ko doon sa mga pledge, di ba may nagsulat ako doon na bigas, nagsulat ako doon na electric panata, nagsulat ako ng kettle, o flat iron. Wala man po yun. By faith po yun. Ang totoo lang doon, yung kay Vilma, yung pansit na bilao. Pero, yun ang gusto ko. O tapos, may nagdo-doorbell, ito ang bilin ng anak niya, iparapol, 25 katao yan. O tapos kahapon, para wala na daw kalat sa bahay nila. Para wala na daw kalat sa bahay nila, pinadala yon, pero hindi po ibibigay ngayon yan. Para daw walang kalat sa bahay na in advance nila. So inayos namin kahapon yan. Yan? So makikita mo yung katotohanan. Alam ng Diyos yung nasa puso mo. Tama? Alam niya po yan. Alam niya. Kahit ngayon alam niya. Ano yung kinakry ng puso mo? Karamdaman man yan, kakulangan man sa pera yan, problema yan, alam po ng Diyos yun. Alam ng Diyos yun. Kaya, magtiwala lang tayo sa Kanya. Lalo itong Kapaskuhan. Magiging masaya ka, isang reason lang. Dito yung panahon na isinilang ang aking tagapagligtas. Sapat na po yun. Kahit wala ka pang litson, kahit wala ka pang fried chicken, sapat na yun, magiging masaya ka. And remember, ang haba ng preparation, di ba? Tapos darating yung 24 evening, di ba? And then kinabukasan, tapos na. Nakita mo, tapos na. Pero yung joy mo, nandun sa heart mo. Kasi Jesus is in you. Ito po yung sabi niya na regalo niyang pinaka-greatest regalo. Tayo po tumayo at manalangin. Turuan niyo yung mga bata na gano'n ng kamay. Maraming Diyos, tunay nga po na napakabuti mo po sa amin. At itong celebration po namin ng Pasko, nawa ikaw po yung maging sentro. Salamat po sa paalala mo na kapag masaya kami, ikaw po yung unang nagiging masaya. At kapag napapasaya po namin ang kapwa namin, kami din yung unang nakaramdam ng saya. Ito pong sayang galing po sa iyo na nililigay mo po sa puso po namin. Nawa o Diyos, itong Kapaskuang ito, yung ibalik po namin yung tunay na Pasko na parang nung araw, nung panahon po ni Jesus, na walang masyadong kaagaw ang Pasko. Hindi po yung puro material lang, hindi po yung puro party, wala pong masama sa mga yon kasi gusto mo maging masaya kami. Kaya lang sana po itong pagdating ng Christmas season, hindi ka po namin makaligtaan. Hindi ka po mawala sa celebration po namin. At lalo na po sa puso po namin. Nawa pag tinignan mo po yung puso po namin, bilang celebration po ng Pasko namin, makikita mo po yung nasa puso po namin na punong-puno po ng pasasalamat. Kasi inaalala po namin na kung gaano mo po kami kamahal.
kung ano po yung ginawa mo para may padama mo po sa amin ang pagmamahal mo po sa amin. Kahit ngayon, O Diyos, ito po sana yung makita mo sa puso po namin. Tulungan mo po kami na bantayan po namin yung puso namin. Ingatan po namin ito. Ito po ay dinesign mo para sa iyo lamang. Ah, marami pong mga mali, maraming mga masama na gustong pumasok sa puso po namin. Pero sapat po yung kapangyarihan mo para tulungan po kami, para ingatan po namin ito, maging dalisay po at para ikaw po ay malugod. Kaya salamat po, O Diyos, sa umagang ito. Salamat din po na ma-observe po namin ang Holy Communion. Ihanda mo po yung mga puso't isipan po namin na ito po ay isang expression ng pagsunod po namin sa iyo at pagmamahal po namin sa iyo. Ito po yung dalangin ko sa pangalan ni Kristo. Amen and amen. Pwede pong umupo. Kenny. Dito ka sa gitna. Chinelas. Ako na lang. Baka matapon mo. Ha? Paglaki mo. Paglaki mo, tutulungan mo ako. Ako na lang. Opo, si Pastor. Mama, si Pastor na lang magbibigay. Punta ka doon, bilis. Tawag ka doon. Tawag ka. Ha? Ano? Ako na lang magbigay. Pero wala. Oo. Punta ko doon. Dalawa kayo, Cecil. Ay. Parada pa ako, lagot kayo. Magtataganan kayo. Okay. Meron na kayo. Lahat po nabigyan.
Pag hindi nabigyan, pakitaas ang kamay, lalapit po yung usher.